Ang sining at buhay ni Lauro Delgado, isang pagbabalik-tanaw sa natatanging kontrabida ng pelikulang Pilipino. Sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, isang pangalan ang natatak bilang sagisag ng epektibong pagganap sa mga papel na kontrabida, si Lauro Delgado. Mula sa payak na buhay sa bukirin ng Bulacan, hinangad niyang gamitin ang sining ng pag-arte bilang tulay upang maiangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Ang pangarap na ito ay hindi lamang niya naabot, kundi nahigitan pa na nagluklok sa kanya bilang isa sa mga pinakarespetado at di malilimutang aktor ng kanyang henerasyon. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng determinasyon, sining, at isang pag-ibig na natagpuan sa takip-silim ng kanyang karera. Pagsibol ng pangarap sa bukirin ng Bulacan, isinilang bilang Loreto T. Forcincula noong 10 ng Disyembre, 1932 sa Bocaue, Bulacan. Ang murang edad ni Lauro ay nahubog sa simpleng pamumuhay sa probinsya. Sa gitna ng pagpapastol ng kalabaw at pagtulong sa mga gawaing bukid, isang pangarap ang umusbong sa kanyang puso, ang maging isang artista. Para sa isang binatang lumaki sa hirap, ang pag-arte ay hindi lamang isang anyo ng sining, kundi isang landas tungo sa mas magandang kinabukasan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang pangarap na ito ang kanyang naging tanglaw at lakas habang binabagtas ang mga hamon ng buhay. Ang pagkakataong matagal niyang hinintay ay dumating nang makilala niya ang isa sa mga haligi ng industriya, ang tanyag na direktor na si Gerardo Jerry De Leon. Nakita ni De Leon ang natatagong potensyal sa binatang si Lauro at siya ang nagsilbing tulay upang makapasok ito sa masalimuot ngunit makulay na mundo ng pelikula. Ang tiwalang ito mula sa isang respetadong direktor ang naging unang hakbang sa isang karerang tatagal ng halos 3 dekada. Pagpasok sa ginintuang panahon ng pelikula, ang formal na pagpasok ni Lauro Delgado sa industriya ay naganap noong 1952 kung saan nabigyan siya ng mahalagang papel sa pelikulang Sawa sa Lumang Simboryo. Sa proyektong ito, agad na napansin ang kanyang likas na talento at ang kakaibang presensya niya sa harap ng kamera. Ang kanyang ipinamalas na husay ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga producer at hindi nagtagal, inalok siya ng isang eksklusibong kontrata ng Premier Productions, isa sa mga pinakamalalaking film studio nung panahong iyon. Sa ilalim ng Premier Productions, ganap na pumailan lang ang karera ni Lauro. Naging bahagi siya ng isang henerasyon ng mga artistang kinikilala ngayon bilang mga alamat ng industriya. Nakasabayan niya at nakatrabaho ang mga higante sa pag-arte tulad ni na Fernando Poe Jr., Joseph Estrada, Zaldy Shornac at Bob Soler. Sa panahong ito, ang industriya ay pinaghaharian ng mga bituing, may angking karisma at kakayahang umakit ng mga manonood. Subalit, habang ang kanyang mga kasabayan ay kadalasang gumaganap bilang mga bida at bayani, si Lauro ay unti-unting natagpuan ang kanyang natatanging lugar sa pagganap bilang kontrabida. Sa mga papel na ito, ganap na nahasa ang kanyang husay at nabuo ang kanyang imahe bilang isang kontrabidang may angking talino at bagsik, isang reputasyong nagpatanyag sa kanya sa mga manonood. Ang kanyang pagiging epektibong kontrabida ay naging mahalagang sangkap sa tagumpay ng maraming pelikula. Sapagkat ang husay ng isang bayani ay mas lumilitaw kapag may katapat itong isang mahusay na kalaban. Ang sining ng pagiging kontrabida, ang dekada 50 at 60 ang naging tugatog ng karera ni Lauro Delgado. Sunod-sunod ang mga proyektong ipinagkatiwala sa kanya, kung saan naging tatak niya ang pagiging isang sopistikado ngunit mapanganib na antagonista. Ang kanyang husay ay hindi lamang nakasalalay sa pisikal na pananakot, kundi sa kanyang kakayahang magbigay ng lalim at psikolohikal na dimensyon sa kanyang mga karakter. Dahil dito, kinilala siya hindi lamang bilang isang kontrabida, kundi bilang isang character actor na may malawak na kakayahan. Kabilang sa mahabang listahan ng kanyang mga di malilimutang pelikula ang mga sumusunod: 1954, Sa Labas ng Batas Paladin at 3 Sisters 1955, El Conde, De Monte Carlo, Escrimador, Sagrado at Pandango ni Neneng 1956, Prinsipe Villarba at Haring Espada, bahagi ng antologiyang 4 na kasaysayang ginto, 1957 at 57, Espadang Umaangil at Bicol Express 1958, Laban sa Lahat, Wanted, Husband at Pusang Itim 1959,
at 59, asintado, 4 na anino at anak ng bulkan. 1,960, dalya, sandakot na alabok at matang lawin. Bagamat naging kilala siya sa pagiging kontrabida, ipinamalas din ni Lauro ang kanyang bersatilidad sa ilang pagkakataon na gumanap siya bilang leading man. Pinatunayan niya na kaya niyang maging kaakit-akit at magpakilig. Ngunit ang kanyang tatak bilang isang epektibong antagonista ang mas tumatak sa isipan ng publiko. Ang kanyang dedikasyon sa sining ay naging dahilan ng kanyang patuloy na pamamayagpag. Marami ang nag-akala na ang kanyang imahe bilang kontrabida ang dahilan kung bakit natagalan siyang mag-asawa. Subalit, ang katotohanan ay lubos siyang naging abala sa pagtanggap ng mga proyekto. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang maiangat ang antas ng pamumuhay ng kanyang pamilya, isang misyong kanyang pinanghawakan ng may buong puso. Sa isang punto, pinangarap din niyang subukan ang kanyang kapalaran sa Estados Unidos, ngunit mas nanaig ang tawag ng kanyang propesyon sa Pilipinas at nagpatuloy siya sa paglikha ng mga di malilimutang pelikula. Pagbabago ng panahon at personal na buhay. Nang pumasok ang dekada 70, nagbago ang tanawin ng pelikulang Pilipino sa pag-usbong ng mga bomba films o mga pelikulang may temang mas mapangahas. Bilang isang profesional na aktor, hindi nagpahuli si Lauro at sumabay sa agos ng pagbabago. Gumanap siya sa ilang pelikula sa ilalim ng genre na ito. Kabilang ang Hayok, 1,970, Sexy at Sai, 1,971, at Laman sa Laman, 1,971, na nagpakita ng kanyang kakayahang umangkop sa hinihingi ng panahon. Sa kanyang personal na buhay, si Lauro ay nagkaroon ng 8 anak mula sa iba't ibang babaeng kanyang nakarelasyon. Gayunpaman, ang mga ugnayang ito ay hindi humantong sa kasalan. Ang kanyang buhay ay nanatiling nakasentro sa kanyang karera at sa kanyang pamilya sa Bulacan. Isang pag-ibig sa takip-silim ng karera. Sa edad na 38, isang bagong kabanata ang nagbukas sa buhay ni Lauro nang makilala niya ang babaeng kanyang magiging kabiyak, si Lydia. Ang kanilang pagtatagpo ay pinamagitan na ng kapwa-aktor at kaibigan ni Lauro na si Prospero Luna. Ipinakilala ni Prospero kay Lauro ang kanyang kaanak, isang balo na may 4 na anak na nagngangalang Lydia. Inilarawan niya ito bilang isang babaeng maganda at may maayos na katayuan sa buhay. Kasabay nito, nagbigay ng babala ang komedyante kay Lauro. Ipakikilala kita pero siguraduhin mong hindi mo siya lolokohin. Si Lydia ay nagmula sa isang mayamang angkan sa Batangas at naninirahan noon sa San Juan kasama ang kanyang mga anak. Sa kanilang unang pagkikita, nag-aalinlangan si Lydia. Alam niya ang reputasyon ni Lauro bilang isang tanyag na aktor at ang mga kwento tungkol sa pagiging playboy nito. Idagdag pa rito ang katotohanang si Lydia ay mas matanda ng 9 na taon kaysa kay Lauro. Ngunit sa paglipas ng panahon ang kanilang mga pag-aalinlangan ay napalitan ng paghanga sa isa't isa. Natuklasan nila ang isang malalim na koneksyon, lalo na sa kanilang parehong hilig sa musika at pagsasayaw. Ang imahe ni Lauro bilang isang matapang na kontrabida sa pelikula ay taliwas sa kanyang totoong katauhan, isang lalaking maginoo at may malambot na puso. Kalaunan nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay dumaan sa matinding pagsubok. Ang ama ni Lydia ay mariing tumutol sa kanilang pag-iibigan. Para sa kanya, pera lamang ang habol ng aktor sa kanyang anak. Binalaan niya si Lydia na itatakwil niya ito at hindi bibigyan ng mana kapag ipinagpatuloy ang relasyon nila ni Lauro. Nahamon si Lauro sa paratang na ito. Upang patunayan ang kanyang dalisay na intensyon, gumawa siya ng isang mapagpasyang hakbang. Ipinagbili niya ang isa sa kanyang mga lupain sa Bulacan at ginamit ang perang na pagbentahan upang magtayo ng isang negosyo, isang babuyan at manukan. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang paraan upang patunayan ang kanyang pagmamahal, kundi isang testamento sa kanyang kahandaang talikuran ang lahat para sa babaeng kanyang iniibig. Ang kanyang sakripisyo ay nagbunga. Noong 1,971, nag-isang dibdib sina Lauro at Lydia sa isang kasalang sibil sa Pagsanjan, Laguna. Ang huling kabanata, pamamahinga at pamamaalam, pinili ng mag-asawa na manirahan sa isang tahimik na baryo sa Bulacan. Malayo sa ingay at gulo ng showbiz. Doon, bumuo sila ng isang masaya at simpleng buhay. Dinala ni Lydia ang kanyang piano sa kanilang tahanan at ang kanilang mga araw ay napuno ng musika. Habang tumutugtog si Lydia,
Si Lauro naman ay umaawit. Ito ang naging kanlungan nila, isang mundong puno ng pagmamahalan, sayawan at kantahan. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, gumagawa pa rin ng ilang pelikula si Lauro. Subalit pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 70, tuluyan na siyang nagretiro sa pag-arte. Itinuon niya ang kanyang buong pansin at oras sa pangangasiwa ng kanilang poultry business at sa kanyang buhay pamilya. Sa kabila ng masayang pagsasama, may isang nakagawian si Lauro na nakaapekto sa kanyang kalusugan. Ayon sa kanyang asawa, nahilig ang aktor sa pag-inom ng alak. Halos gabi-gabi ay nakikipag-inuman ito kasama ang kanyang mga kababaryo. Ang pamumuhay na ito ay nagdulot ng alta presyon, high blood pressure sa aktor. Isang kondisyong kalaunan ay magiging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. Noong 1977, ilang taon lamang matapos ang kanyang pagre-retiro, si Lauro Delgado ay pumanaw sa edad na 45 dahil sa atake sa puso. Ang kanyang biglaang pagkawala ay ikinagulat at ikinalungkot ng industriya at ng kanyang mga tagahanga. Sa kanyang lamay, isang malaking simbahan sa Bocaue ang napuno ng mga taong nakikiramay, mga kapwa artista, kaibigan, kamag-anak, at mga tagahanga na nagbigay pugay sa isang alamat. Ayon kay Lydia, bagamat naging maikli ang kanilang pagsasama, biniyayaan naman sila ng 7 taon na puno ng kaligayahan, musika at pagmamahalan. Ang legasya ni Lauro Delgado. Si Lauro Delgado ay higit pa sa isang kontrabida. Siya ay isang alagad ng sining na nag-alay ng kanyang talento upang magbigay kulay sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang kakayahang maging epektibong kalaban ng mga bida ay isang mahalagang sangkap na nagpayaman sa naratibo ng hindi mabilang na mga pelikula. Sa bawat papel na kanyang ginampanan, ipinamalas niya ang isang uri ng husay na bihira at hindi matatawaran. Ang kanyang pangalan ay nananatiling nakaukit sa kasaysayan ng industriya bilang isa sa pinakamahusay na kontrabida ng lahat ng panahon. Ang kanyang buhay, mula sa pagiging isang simpleng pastol hanggang sa pagiging isang iginagalang na aktor, ay isang patunay na ang mga pangarap, kapag sinamahan ng sipag, tiyaga at dedikasyon, ay maaaring magbunga ng isang legasyang hindi malilimutan.